God is our forever help. So siya ang ating constant help. Simula noon, ngayon, at magpakailanman. Basahin muna natin ang ating verse na makakatulong sa atin. Sa John chapter 14, 15 to 17. Sabay-sabay tayo para medyo magising-gising. 1, 2, 3, go! The Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Yan po ay ang sinabi ng Panginoon bago siya umalis. At isa rin sa mga sinabi niya na mas makakabuti sa inyo na ako ay umalis. Dahil pag ako'y umalis na, sa kanyo matatanggap ang advocate or ang ating helper. Inisip ko nga, siguro sa mga magandang topic, advocate God. Pero pag sinabi kasing advocate, ito ay sa Jewish teaching, para silang mga lawyer talaga. Silang nag-i-interpret ng batas. Kaya may nabasa ako magandang article. Ang sabi niya, sino ang unang lawyer sa buong mundo? O nga, naisip niyo nga, no? Meron bang recorded na first lawyer sa buong mundo? Ngayon, nabasa ko yun. Sabi, ang pinakauna daw ay mga Hudyo. Kasi sa kanila daw talaga originate ang mga batas o yung moral law. Sila yung nagbigay ng sa lahi nila nagmula o sa lahi ng Israel nagmula ang Ten Commandments at ang mga utos na para sa mga Israelita. Pero iba kasi ang lawyer. Ang lawyer talaga, siya yung nag-i-interpret o nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng batas. So, iba yung gumagawa ng batas, iba rin yung nag-i-implement at iba yung nag-i-interpret. Kaya, para sa akin, ang first lawyer ay si Jesus. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Kasi makita natin sa New Testament na merong mga tagapagturo ng kautusan or mga tao or mga pariseyo, the teachers of the law, they are the one who, sila yung nag-i-implement o nagsasabi sa mga tao ng kung ano ang tama at mali, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, kung ano yung hindi dapat na ginagawa natin bilang isang tao. Pero, nung dumating si Jesus, ayun ang maganda sa Panginoon. He interprets the law. Pinaliwanag niya yung essence, the purpose of the law, pinakadahilan kung bakit ibinigay ang batas. So makita niyo dyan na maraming beses na ang Panginoon ay ipinaliwanag talaga kung ano ang ibig sabihin ng mga kasulatan. Kaya madalas, ang lawyer talaga, sino ba maglo-lawyer dito? Si Chelly alam ko mag-lawyer. Ang lawyer or advocate, he is the defender. Siya yung nagtatanggol sa mga mahihina o sa mga taong walang kalaban-laban sa mga may kapangyarihan. Kasi madalas naman talaga ganun eh. Yung mga nagtatanggol sa mga api at mga aba. Ang mga lawyer, ginawa yan or sila yung naglilingkod talaga para tayo na mga nangangailangan. Kasi ang mga pariseyo nun, mga abusado na eh. Mga teachers of the law. Ginagamit nila yung batas for their own benefit para mag-gain ng authority, ng power, at influence at kung ano-ano pa. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon tayo ng advocate o ng lawyer na nagsasabi na nagtatanggol sa atin, sa mga tunay na anak ng Diyos. Kaya mabasa natin sa 1 John chapter 4, kung di nagkakamali, we have an advocate with the Father. Kaya nga inaawit natin na the defender of my heart. Ano bang title nun? You are the defender of my heart. Ngayon, ang lawyer, kapatid, ang pinagtatanggol niya ay ang syempre, yung mga matuwid. Hindi niya pinagtatanggol yung hindi matuwid. Kumbaga, pinagtatanggol tayo ng Diyos dahil alam niya, katulad ng napag-usapan natin last week, hindi ka niya pinagtatanggol o naiintindihan ka lang niya, pinagtatanggol ka niya kasi kilala ka talaga niya. Alam niya na ganyan man yung nakikita externally ng tao sa'yo, pero deep inside your heart, alam ng Panginoon kung sino yung mga taong talagang
nagmamahal sa Kanya. At alam niya naman talaga kung sino yung mga anak niya sa atin. At sino dito yung kailangan pang tumanggap sa Panginoon. At talagang kailangan maranasan yung biyaya ng Panginoon. Ikaw kapatid, dahil tuwing umaga tayo nag-aaral ng equipping. You receive the Lord Jesus Christ as your Savior and your Lord. Amen? At dahil tinanggap mo siya, anak ka na niya. Karapatan mo na yon. Ang lawyer, pagtatanggol niya kung ano yung karapatan mo. So we cannot judge ourselves alone, di ba? Sa tuwing nakakagawa tayo ng pagkakamali, hindi natin pwede agad husgahan yung sarili natin. Kaya lumalapit tayo sa ating lawyer kasi siya yung talagang nakakakilala sa atin. At when we read the Word of God, hindi niya sasabihin sa'yo na isa kang akusado or isa kang taong nakapila para parusahan. Pero as you read the Word of God, isa ka sa mga tao na pinalaya na at nabubuhay na sa biyaya ng Panginoon. Ika'y anak ng Diyos. Ipapaalala niya sa'yo. Matagal nang may korte, na Roman Empire pa yun eh. Doon talaga nagkaroon ng justice system na formal sa gobyerno. Pero noon pa man, meron na tayong tagapagtanggol sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya dito, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Nung sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commands. Pero hindi niya lang sinabi na kayo nang bahala dyan. Kung mahal mo ko, sundin mo ang aking utos. Pero salamat sa Diyos. Dahil kung doon lang natapos yun, ang bigat-bigat, no? Mahal mo ba ako? Kung mahal mo ko, sundin mo ko. That alone, parang, Lord, oo, gusto kitang mahalin. Gusto kong gawin to. Di ba may mga ganun tayong, mahal naman kita, Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Ibig sabihin, meron ka ng tagapagtanggol, meron ka pang isang darating na tagapagtanggol to help you, para tulungan ka, hindi para siya gumawa. Nagigets niyo po, kapatid? Pag sinabing help, gagawa ka at tutulungan ka niya. Kaya nga helper ang tawag doon eh. Hindi siya yung, and He will do lang, di ba? At ang maganda dito, sinabi niya, He will and be with you forever, the Spirit of truth. Mag-word study muna tayo bago magtuloy-tuloy. Ang parakletos, yan po ang Greek word ng advocate. Pwede itong i-interpret nga sa lawyer. Pag advocate, siya yung nagpo-promote. Siya yung nagsasabi ng dapat na gawin. Siyempre, siya ang helper. At the same time, he is our counsel. Siya yung ating gabay. Para kang nasa isang husgado, darating si Satanas, ang sasabihin niya, ay, ikaw, makasalanan ka, ginawa mo na naman. Ilang taong ka ng Kristiyano, ganyan ka pa rin, ha? Hindi ka ba nahihiya? Ganon ang akusado. Pero, iba ang ating advocate. Darating yan, ating pagtatanggol ka. Oops! Satanas! Hindi yan siya tulad ng kung ano ang sinasabi mo sa kanya. Minsan kahit hindi si Satanas, tayo mismo. How do we see ourselves? Meron nga isang kabataan na nag-open up. Sabi niya, Pastor, meron akong talaga. Pinagdaraanan. Matagal na to, pinagpe-pray ko naman, hindi tumitigil eh. Sabi ko sa kanya, ganun talaga, buhay Kristiyano. Kailangan tanggapin natin. Pero, hindi mo tatanggapin na habang buhay ka nang may ganyang kasalanan. Ang tatanggapin mo, you don't give up with your sin. Dalawa lang naman yan eh. You will give up God and you will give in sa iyong sin. So kanino, ano doon yung pipiliin natin?
I-give up ba natin sa Lord? O i-give up natin kay Lord? Patuloy yung ating mga pinagdaraanan. May iba't iba tayo strongholds. Diba? May kanya-kanya tayong mga walk of life. Diba? Meron dito mayaman, may mahirap. Diba? May iba't iba tayong pinagdaraanan. Pero, as we go on sa ating pananampalataya, hindi natin pwedeng sabihin na habang buhay na akong ganito. Kasi hindi yun ang sinasabi sa'yo ng advocate mo. Dahil ang advocate mo, pinagtatanggol ka sa hukuman at sinasabi sa'yo, hindi, anak ko yan. Habang sinasabi sa'yo ni Satanas o maging ng ating mga sarili, hindi ikaw yan. We need to believe our lawyer, ang ating tagapagtanggol. And there are times talaga, malungkot din yung buhay Kristiyano. Kasi minsan, kahit tayo mismo, tayo, aminin man natin sa hindi, minsan tayo mismo, yung ating kapatid sa pananampalataya, nagiging instrumento rin upang magkaroon tayo ng, alam mo yun, hindi magkaroon ng integrity sa isa't isa. Imbis na sana tayo yung nagtutulungan na ma-build yung ating identity, hindi anak ka ng Diyos, ganito ka. Minsan, tayo pa mismo yung nakakahusga sa kapatid natin, di ba? Na hindi naman dapat natin siya isipin na ganun siya. Pero, sabi nga ng Panginoon tignan mo ang iyong kapatid kung paano siya tinitignan ng Diyos. Actually, hindi lang kapatid Tignan mo ang tao kung paano siya tinitignan ng Diyos. Lalo na sa ating kapatiran, di ba? Lalo na sa church. We build the integrity of one another, di ba? We help to build the image of Christ to one another, hindi para maiba kung ano yung ating pagkakakilala sa ating sarili sa Panginoon. So mga kapatid, ikaw ay may lawyer, sabi mo sa katabi mo, may lawyer ka. May nagtatanggol sa iyo ngayon sa kaharian ng Diyos. At hindi mo pwedeng sabihin na ako ay akusado o nakapila ka either sa langit o sa kaparusahan ng Diyos. Ikaw ay nakapila na sa biyaya ng Diyos. At kahit ano pa ang iyong pinagdaraanan, ang sabi ng Panginoon sa atin, nananahan siya sa pinakamataas na lugar at kabanal-banalang lugar. Pero nananahan din siya sa mga taong nagsisisi at tapat na humihingi ng tawad sa Kanya. Kaya nga, parang kanina, nagmamanifest sa akin habang nag-worship tayo, Lord, sino ka para manahan sa akin, sa amin? Para, di ba, sa tahanan, doon kayo nakapag-rest? Pag nasa bahay kayo, doon kayo nakapagpapahinga. Kaya ang Panginoon, napapahinga siya kapag tayo lumalapit sa Kanya. Na may pagsisisi, na may mapagkumbabang puso, at kapag gano'n ang ginagawa natin, asahan natin na ang Diyos ay mananahan sa atin. Unang advocate natin, hindi lang ang banal na spirito, sa next slide, ang ating help ay talagang nagmula sa ating Ama na nasa langit. Sa John chapter 14, 15, 17, dito nga sinabi na ang ating Ama, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you, to be with you forever. Sino daw ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu? Ang ating Ama. Sino nang hingi? Ayan. Si Jesus ang humingi. Makita niyo yung perfect unity, yung pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Kaya kapatid, don't ever think na binigay sa'yo ng Ama ang anak dahil galit siya sa'yo at para mawala yung galit niya sa'yo, kailangan mamatay yung anak niya. We talk about it Pinag-aralan natin yon. Pero habang tumatagal kasi, kailangan maintindihan natin na ang ating Ama sa langit, kaya pinadala niya yung kanyang anak para sa atin, hindi dahil napupuot siya sa atin. Ulitin ko kapatid Hindi pinadala ng Ama
ang kanyang anak dahil napupuot siya sa tao at anak lang, si Jesus lang ang paraan para mawala ang galit niya. Which is true, si Jesus lang ang nag-iisang daan upang mawala o mapawi ang galit ng Ama. Pero hindi dahil galit siya sa iyo, kaya pinadala niya yon. As we remember in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano ang motivation ng Ama? Bakit ibinigay niya si Jesus? Sa sobrang pagmamahal niya sa tao. God does not hate man, but He hates sin. Kasi minsan iniisip natin, galit ang Diyos sa tao. Hindi, kapatid. Galit ang ating Panginoon sa kasalanan, pero hindi sa tao. Kaso ang problema, ang tao ay nabuhay para sa kasalanan. They choose to live for their sin. Our salvation, all credit to God, to Jesus Christ. Pero kapatid, wag natin i-discredit din, di ba? Minsan kasi ngayon, nung panahon ng pandemya, kumalat yung mga sikat na Christian pages, Christian think tank, di ba? Sila Bible Ninja, sino ba? Yung Curious Believers, Salvage TV. Ano sumikat? Di ba? Doon, itinuro yung justification by faith. Kaya salamat sa Panginoon. Nalaman ng mga tao na ang kaligtasan natin is not by the work of man, but the work of God alone. Nabuksan na reform yung isip ng mga Pinoy, ng mga Pilipino, lalo na ng Christian community. Naging malinaw sa atin na ang ating kaligtasan ay dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaso nga lang, ngayong panahon na nagiging problema or dilema ng ating generation ay wala namang problema sa pagbigay nila ng buhay nila sa Panginoong Jesus. Binibigay nila, nagtitiwala sila, nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaso nga lang, ang nagiging problema na, okay na ako kay Jesus, basta kay Jesus ako. Okay na kami ng Diyos. Kapatid, dumating si Jesus para maging maayos din ang relasyon natin sa Ama at higit sa lahat sa banal na Espiritu. Kasi minsan yung ganun teaching na titwist or nababaluktot, as long as I believe in Jesus Christ, okay lang kahit hindi kami good terms ni Holy Spirit. Kasi I'm cleansed by the blood of Jesus Christ. Kapatid, kaya nga tayo nilinis ng dugo ng Panginoon eh. So that we can have a true fellowship with the Holy Spirit. Kaya kung medyo distorted yung ating relasyon sa banal na Espiritu, magandang self-realization din yun. Self-check. Or sa atin, maging sa akin mismo. Dati, humihingi ako ng tawad sa Panginoon. Sorry kung kamot ako ng kamot sa ilong ko. Bigla din nakati. Hindi ako nagpapakyut ha. Nagano. Excuse me. Dati, nung nagpe-pray ako, nagre-repent ako sa Panginoon, Lord, sorry po, nakagawa ko ng pagkakamali. Nalulungkot ako, humihingi ako ng tawad sa Diyos kasi in my mind, in my thinking, ganto na ako, Lord, ikaw na lang ang pag-asa ko. Hindi na ako makakalaya, Lord, ikaw na lang ang, linisin mo na lang po ako, Panginoon. Dahil kung ako mismo, Panginoon, ay wala na. Ito na yung kasalanan ko habang buhay. Hindi, kapatid. Hindi tayo nilinis lang ng Panginoon. Hindi binigay ng Ama ang anak para ipagpatuloy lang yung ating dating buhay.
ang dati nating buhay. In Psalms chapter 40, verse 17, sabi dito, "But I am poor and needy, yet the Lord thinks upon me. You are my help and my deliverer. Do not delay, oh my God." Noon pa man, ang ating Ama na ang ating tulong or ating gabay, ang ating advocate. Hindi lang tayo ni-cleanse or nilinis ang Panginoon, but He also deliver us from the power of sin. Kaya nga yung ating mga buhay ay napopromote, di ba? Hindi sa success in life. Bunga na lang yon. Katulad ng mga graduates natin. Yan. O palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Kahapon lang si Roy nasa PICC. Si Congressman. At iba ba natin mga graduates? Diba ganon kaganda ang Panginoon natin? Hindi ka lang niya lilinisin or hindi ka lang niya ihayaang mag-confess, kundi aayusin niya talaga yung buhay mo. He will really deliver you from sin. Palalayain ka talaga noon. In Galatians chapter 4, verse 4 and 5, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship." Nakita niyo, kapatid? Hindi ka lang inampon ng Panginoon, kundi naging anak ka talaga niya. Legally and spiritually. Sa papel at sa buhay. Kasi kung iisipin natin na hindi ko pinuputol yung katotohanan na hindi enough ang blood ni Jesus, His blood is enough to save us. But His blood, therefore, hindi but and, therefore, dahil niligtas na tayo ng Panginoon, mamumuhay tayo tulad ng mga taong iniligtas na ng Diyos. Ayun ang problema ngayon, sabi ko nga, sa generation ngayon, na nabuksan na sa idea ang maraming tao na hindi sa mabuting gawa o sa relihiyon o kung ano man sa gawain ng tao maliligtas ang kaluluwa, kundi sa ginawa ng dugo ng Panginoon. Ngayon, alam nyo na yon. Amen? To God be the glory. At hindi pa doon natatapos ang Panginoon. Tatapusin niya kung ano yung pinasimulan niya sa atin. Kaya nga, nagte-trending din, I don't know kung hanggang ngayon, yung nabanggit nga ni Jake Arceo, kung kilala nyo, Christian influencer siya. Ang sabi niya, ang problema sa mga Christian, puro head knowledge na lang. Natawa nga rin siya sa sarili niya. Sabi niya, nanay-tatay niya, Christian din. Siya Christian din. Nagsumikat na siya, influencer na siya. Sabi ng nanay niya, ikaw ang galing-galing mo magturo sa online. Pero sarili mong pinagugasan ng pinggan, di mo mahugasan. Sabi niya, puro ka head knowledge. Pero wala kang application. Hindi mo inilalakad. Kasi kung papakinggan mo siya, talagang napakatalino. Malinaw na malinaw sa kanya yung biyaya ng Panginoon. Alam niya na iniligtas siya ng Panginoon. Pero ang nagiging problema nga sa atin, alam na natin. Pero bakit hindi natin ma-apply? Bakit hindi natin may sa pamuhay? At yun yung dahilan bakit natin pag-uusapan to hanggang dulo. Antayin nyo lang. So, gusto kong maging malinaw din sa inyo, mga kapatid, na si Jesus ay hindi siya yung tagapawi ng galit ng Ama. Siyempre, banal ang Diyos. Pero, lagi mong tandaan, kapatid, ang Ama ang nagpadala sa anak. Para sa ikaliligtas natin. Hindi dahil si Jesus ay maawain, siya yung maawain na part ng Diyos at yung Ama hindi. Hindi naman yun yung ibig sabihin. Actually, si Jesus ayaw din niya ng sin. Di ba? Kaya nga darating siya dito, siya na yung magja-judge. Maawain ang Ama. Kaya nga niya pinadala yung sariling anak niya. He is our advocate din.
Sa next verse, diyan natin makikita, sinabi dito, sa chapter 4. Sige, wag na dyan. Buksan na natin ating mga Bible sa 1 John chapter 4. Jesus the righteous. Hindi na ilagay. Sige, basahin na natin to. Next slide. Sa 1 John. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Makita mo kapatid dito, si Jesus daw ang ating advocate. Pero, ang sabi, advocate with the Father. Hindi sinasabi dyan na ayaw sa'yo ng Ama. Tapos, nandyan si Jesus nakaharang para tanggapin ka ng Ama. Ibig sabihin yan, dalawa silang advocate mo. Remember the story of Job? Sino ba nag-aakusa sa tao? Di ba si Satanas? Ano sabi ng Ama? Nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Kaya nga last week, nagulat din ako sa sinabi ni Pastor. Sabi niya, there are times proud sa atin ang ating Diyos. Or there are times talaga, hindi rin nakaka-proud yung ating mga ginagawa. Sabi ko, sakit na. Pero lagi mong tandaan, kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung dadating si Satan doon sa Ama, sa ating Diyos, aakusahan ka niya, o yan na naman, nakita mo na naman, o di na naman, nasa online lang, o. Kita mo, hindi naman sa mga online. Pero tanungin mo rin, ba't ka ba nasa online? Kaya sabihin ng ating Ama, pagtatanggol ka niya. Ayun yung nagiging problema sa akin at sa ating mga Kristiyano noon. Pag nagpipray ako noon, Lord, patawarin mo ako kasi makasalanan ako talaga. Tapos, linisin mo ako. Ang pag-asa ko. Hindi naman masama yun. We Christian, mga kapatid, we repent. Hindi dahil iniisip natin na wala na tayong pag-asa or we are hopeless people. We don't repent kasi we are unholy people na kailangan ng biyaya ng Panginoon. We repent because alam natin na holy tayo pero pinipili natin gumawa ng mali. Magkaiba po yung humihingi ka ng tawad kasi sa isip mo, makasalanan ka talaga. Ganun magsisi ang mga taong wala pa sa Panginoon. Siyempre, alipin pa ng kasalanan. Pero we Christian, nagsisisi tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos kasi alam natin na tayo'y mga anak na ng Diyos, tayo'y mga pinabanal na ng Diyos, pero pinipili pa rin natin gumawa ng maling bagay. At doon tayo nagkakaroon ng lungkot sa puso. Amen? Mas mabigat, no? Yung paghingi ng tawad ng mga Kristiyano. Alam mo naman at kaya mo naman sa biyaya ng Panginoon. Pero may mga tao kasi talaga na hindi anak ng Diyos, pag humingi sila ng tawad sa Panginoon, humingi sila ng tawad dahil talagang alipin sila ng kasalanan. Talagang wala silang control sa kanilang makamundong laman. Pero tayo mga Kristiyano, we as repentance,
Kasi alam natin, Lord, alam ko, binago mo na ako. Alam ko, bago na ako, Lord. Hindi ka lang binabago ng Panginoon. Na para kang salamin na binubuo niya hanggang sa mabuo uli. Pag tumingin ka sa salamin na yon, maganda pa rin ba? Hindi, kapatid. Bago ka na. At ina-assemble ka na lang. Pero hindi mula doon sa dating pieces na sira-sira. Pero you are a new creation in the Lord. Kaya nung may lumapit sa aking kabataan, sabi niya, Pastor, tagal na nito. Magpatuloy ka lang. But don't give up your sin. Dalawa lang yan. You will give in or you will give it to the Lord. So pili ka na lang, anak. Give it or give in. Give it to the Lord. At wag nating iisipin, hanggang mamatay na lang, ganito na lang ako. Hindi ka ba din? Change your perspective. You're a new creation in the Lord. Meron din isa, nakausap ko, sabi niya, mukhang itong sakit na ito, hanggang na ata ako, wala na atang kagalingan ito. Hindi, huwag mong isuko yan sa Panginoon. Keep claiming na magaling ka na sa Panginoon. Araw-araw, i-declare mo, magaling ka na. Dahil ang totoo, talagang pinagaling na tayo ng Panginoon. Kaya we are blessed na nakarinig tayo ng testimony ni Brother Eric. Dati talaga, maawa ka sa kanya, no? Pag naglalakad, parang akala mo nililipad na hangin, eh. Pag ganun pa maglakad yan. Tapos, hindi ako makatayo, naninigas yung tuhod ko, Sa atin din, sa ating mga buhay. Paano kaya kung nag-give up na si Eric? Wala na. Pastor, di naman na ako gagaling dito, Dito na lang ako. Tama bang pag-iisip yung kapatid ng isang anak na ng Diyos mula sa inampon na ginawang anak na ng Diyos? Any sin, any weaknesses, any challenges in life, don't give in. Give it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. At alalahanin mo rin yung mga maraming bagay na ibinigay na ng Diyos sa iyo. Balikan mo lang din naman. Siyempre, Jesus is our advocate. Totoo yan. At lagi natin pinag-aaralan yan. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Makita mo, kapatid? Kaninong kasalanan daw? Itong unang sin? Sa mga anak ng Diyos. Yung pangalawang kasalanan, kasalanan ng mga tao sa buong mundo. Ibig sabihin, that's the reality of Christian life. Somehow, in our life, we will fail God. Magkakamali. Pero, hindi tayo mananahan sa pagkakamali. Iba kasi yung nabubuhay na sa pagkakamali. Iba yung nagkakamali lang. Iba yung mga taong ayaw bitawan yung pamumuhay na mali sa nakakagawa lang ng pagkakamali. Kaya ang sabi niya dito, bakit daw niya sinulat to, mga kapatid? Para ba katulad ng itinuturo ng mundo, as long na okay kami ni Jesus, kahit na yung buhay ko, ganito, okay kami ni Jesus. In my heart, He is my Lord and Savior. Kapatid, magandang katotohanan yan. Keep it in your heart until you die. Tignan natin hanggang huli. Kung yun lang talaga. Kasi, maalala natin yung istorya ni Pastor din na may isang pastor habang naghahapunan sila, tinutok yung baril niya sa ulo at nagpakamatay sa harap ng kanyang mga anak at kanyang asawa. Sabi niya, kita-kita na lang sa langit. And then, he clicked the trigger. So, I cannot judge the pastor. Di ko rin alam, no? Baka may sakit sa isip or kung ano man. Pero ang hirap mamatay ng walang assurance. Hindi yun tanda ng isang pagiging anak ng Diyos.
If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, mabubuksan ang pintuan ng magandang relasyon mo sa banal na Espiritu at sa Ama. Hindi si Jesus yung tagaharang na, sige lang, go, lilinisin kita because you are cleansed, holy until you die. A perfect unity, salvation natin. Kaya nga sabi dito, my dear children, I write this to you so that you will not sin. Binigay itong sulat na ito hindi para ikompromiso natin yung ating buhay pananampalataya. Isinulat to ng Panginoon upang makapamuhay tayo ng banal, ipaalala sa atin na meron kang tagapagtanggol, therefore ipamuhay mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng defender mo. Ang hirap naman siguro sa husgado, kapatid. Yung sinasabi sa'yo ng lawyer mo, ay hindi po yan, hindi po siya pumatay, hindi po siya magnanakaw. Pero ikaw, a judge, magnanakaw. Ganto po kasi ako, judge, ganto ako. Kapatid, naniniwala sa iyo ang Diyos. Maniwala ka rin sa salita ng Diyos. Kung siya nagtitiwala sa iyo, sa buhay na binigay niya sa iyo, magtiwala ka din sa Kanya. Huwag mo i-contradict, don't confuse yourself. Gawin mo lang, do it the narrow way. Simplihan mo lang. Pamuhay mo lang kung ano yung sinasabi ng Diyos. Hindi mo kailangan pagtanggol sa sarili mo. God will defend you. Basta ipagpatuloy mo lang. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, huwag kang hihinto at huwag kang titigil. Pero, huwag mo namang isipin, huwag ka namang magkaroon ng hindi magandang perspective or perception bilang Kristiyano. Alam mo kapatid, nakakalungkot lang din talaga na minsan tayo pang mga Kristiyano, mas nakakatisod pa tayo kaysa sa mga... Siyempre, Kristiyano, mataas ang expectation sa atin, di ba? May standard, kaya nga sasabihin sa atin, Kristiyano ka pa naman. Tapos ganyan ka, di ba? Siyempre, tayo mga Kristiyano, nasasaktan tayo. Pero that's the truth. Pero wag niyo naman isipin, wag niyo masyado intindihin sinasabi ng mga chismosan yung mga, or kung sinasabi ng mga tao, still believe in the Lord. Oo nga, Kristiyano ako. Huwag ka pumayag na, siyempre hindi ka naman makikipagkompetensya sa mundo. You don't need that. Hindi naman yun yung ating basehan talaga. Kaya nga, ang bunga ng banal na spirito, hindi yan tungkol, makita niyo yung love, joy, peace, patience. Hindi yan puro tungkol sa career. Meron ba doon na bunga na para makahigit sa iba? Hindi. Ang mga bunga doon ay para kung paano magbe-benefit yung iba. Love, joy, peace, righteousness, faithfulness, meekness, goodness, kindness, self-control. Hindi, di ba? Makita mo yung bunga ng banal na spirito. Hindi yan para sa ating maging successful tayo. Hindi yan for our own. But mainly for the glory of God and for others, for the benefit of others. Kaya pagiging successful, bunga na lang yan ng bunga ng banal na spirito. Kumbaga, pangatlong bunga na lang yan. Pero ang pinakabunga talaga ng banal na spirito, yung mga katangian natin. Kaya nga, anong description ng Panginoon sa word na magaling? Ayun ba yung, ano niya? Sinabi niya, well done, or magaling. Dahil ba mas magaling siya sa iba? Hindi. Naging magaling siya dahil He is good and faithful. So, hindi mo inaabol na maging magaling. Kasi oras na inabol mo maging magaling o mas magaling sa iba, you are being unfaithful. Kasi inisip mo na yan para sa iyo at makahigit sa iba. Pero kapag ikaw good and faithful, well done. Magaling.
Actually, yun talaga yung interpretation ng word na yun. Magaling talaga. Well done. Pero we don't seek success in life or we don't seek well done or commendation ng tao mas magaling sa iba. But we seek to be good and faithful. Di ba? The fruits of the Holy Spirit. Kaya, kahit ayaw mong maging magaling, basta good and faithful ka. Yan. Magbubunga na lang yan. Hindi mo kailangan magmagaling. Ipopromote ka talaga ng Panginoon. Sa ayaw at sa gusto mo, aanihin mo kung ano yung pagpapagal mo sa Diyos. May nakaka-appreciate man o wala. May nakakita man. He is the atoning sacrifice for our sins. Ibig sabihin talagang sinabi na dito ng Panginoon. Magkakamali kayong mga Kristiyano pa rin talaga. Hanggang mamatay. Kaya nga sabi ni Paul, in my weakness, He is my strength. His grace is sufficient. In my weakness, He is my strength. Magkakamali tayo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magkakamali ka din. Wait ka lang. Kahit anong best ang gawin mo, kapatid, sa buhay na ito, nakakainis. Sobra. Ayaw natin magkamali. Ayoko rin po talaga. Una, dahil nasasaktan ng Diyos. Ang Diyos po ba dapat nasasaktan? Alam mo, mga nakaraan parang may masama ang loob ko, ganyan. Ang negatibo ng iniisip ko. Pero nung biglang nangusap ang Panginoon, dapat bang nasasaktan ng Diyos? Parang napawi lahat. Oo nga naman, Diyos yun eh. Ang dapat lang tanggapin niya, papurit pagsamba, kaluwalhatian, pasasalamat. He don't deserve pain. Kung tayo ng tao, walang karapatang, di ba? Anong karapatan mo para saktan ako? Paano pa ang Diyos, kapatid? Kaya yun lang yung sinabi ng Panginoon, sige Lord, let go na everything again for you. Sayong-sayo na. Huwag ka lang masaktan. Wow, ang sweet. Ganun ba tayo sa Panginoon minsan? Sige na, huwag ka lang masaktan. Huwag ka lang mahirapan. Sa Diyos, kapatid, walang mahirap. Pero pinaghirapan ka niya. Mula sa creation, di ba, ang tao, kinamay. Talagang pinaghirapan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, hindi talaga galit sa tao yan. Kasi image niya yun eh. Kaya nga kahit makasalanan, mapunta sa impyerno, sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa sa mga tao na napapahamak. Kasi mahal niya talaga ang tao. Mahal ka niya. At ngayon, buhay ka pa, buhay pa tayong lahat. Habang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, tanda yun ang pagmamahal niya sa atin, ng habag ng ating Diyos. Ang galit siya sa kasalanan natin. Doon siya nasasaktan. Pag di tayo nagpapatawad, sasaktan ng Diyos. Okay ba sa iyo na nasasaktan siya? Hindi ako nangongonsensya, kapatid, ha? Yun lang talaga yung katotohanan. Nasasaktan po ang Diyos. Maalala nyo yung naririnig natin, kung may ibang paraan ng Diyos sana sa ikaliligtas ng tao, sana hindi na binigay ng Ama ang kanyang anak. Sana talaga. Kay Pastor Apollo ko lang naririnig yun, sa dami ng preacher, sa kanya ko lang narinig yun talaga eh. Kung sana may ibang paraan ng Diyos. So ano yun? Sa Apollo chapter 3 verse 2. Alam mo, pag narinig yun, it really touched my heart. Kung may ibang paraan lang ang Diyos. Sana hindi na lang siya nasaktan. Mas gusto pa nga ng magulang sila na masaktan kaysa ang anak nila eh. Diba? Ganon din ang Ama. Kung may ibang paraan ang Ama, sana. Hindi niya ibibigay ang anak niya. Pero, si Jesus lang. Yung pagbigay niya sa sariling anak niya ang nag-iisang paraan lang. Para mailigtas tayo. Wala na. And that's our
forever love sa Panginoon will always motivate us not to give up or not to give in to our sin. Pero kapatid, gusto ko rin sabihin sa'yo, no? Kung intention lang sa'yo ng Panginoon is to save you, sana namatay ka na lang. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, sana kinuha na lang. Di ba? Minsan ganun din ako mag-isip. Lord, sana nung niligtas mo ako, kinuha mo na ako agad para di na kita nasasaktan. May mga hopeless romantic love natin sa Panginoon, no? Lord, ayoko na nasasaktan ka eh. Ayoko na nahihirapan ka. Kung ang intention lang sa'yo ni Lord, linisin yung buong kasalanan mo mula kapanganakan hanggang mamatay, sana nung tinanggap natin siya, doon na natapos yung buhay natin para hindi na siya nasasaktan. Sana hindi na nasasaktan ang banal na spirito. Kaso kapatid, walang ibang paraan. Paalala ko po sa inyo, born again ka. You are born again. Unless a man be born again, he will not inherit the kingdom of God. Ano ibig sabihin ng pagiging born again, kapatid? Yung tinanggap mo yung banal na spirito sa buhay mo. Kaya maganda rin isipin natin, kung hindi kailangan yung banal na spirito, sana hindi na lang siya nanahan sa atin. Kung di naman kailangan, Lord, wag mo na lang ibigay. Pero kapatid, wala ibang paraan para makapamuhay tayo at tanggapin tayo ng Diyos, maliban na lang nasa atin ang Santong Espiritu. Sana hindi na lang natin siya nasasaktan, pero ganoon talaga. Pag nagmamahal, nasasaktan. Nagmahal ka, Lord eh. Minahal mo kami, Panginoon. Nasaktan ka tuloy. At patuloy na nasasaktan. Kung may ibang paraan nga ang Panginoon. Pero kapatid, yun ang katotohanan. Nakatira sa atin ang banal na spirito. Nananahan siya sa atin. Ang kapangyarihan ay nasa atin. Parakletos. He is the helper. Tinutulungan niya tayo. Mahirap tulungan ang taong ayaw tulungan ang sarili. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. We have an helper. May tagatulong. Hindi na natin pwedeng tanggihan ng Diyos. Ayun talaga ang biyaya niya sa atin. Gusto niya, hindi ka lang patawarin, gusto niya makalaya ka, ma-overcome mo yung mga kasalanan na yun. Gusto niya maranasan mo yun. Next verse. Romans 8:28, syempre ang banal na spirito, ang ating comforter. Likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Nandiyan ang ating Diyos. At ang unang paraan upang tayo ay makalaya or ma-overcome natin ang ating mga kasalanan, syempre sa gabay ng Espiritu Santo. At anong pinapagawa niya? Manalangin. Yan, kapatid. Hindi ko alam anong sasabihin ko sa panalangin, pastor eh. Nandiyan si Holy Spirit. Starts with a prayer. Nahihiya akong lumapit, mag-pray ka pa rin, lumapit ka, at ang banal na Espiritu ang mananalangin on your behalf. Kaya, alam niyo mga kapatid, marami tayong ginagawa sa buhay, no? Talagang busy-busy. Mapa-estudyante, mapa-magulang, sino ka man, mayaman o mahirap, lahat yan, busy. Pero maganda, yung gigising ka talaga ng madaling araw, unahan mo na. Unahan mo na lahat ng gagawin mo, unahin mo na ang Panginoon. And thank God sa biyaya ng Diyos.
Alam nyo, may mga tao na pag alas 5 na gumising, tanghali na sa kanila yon. Sino dito yon? Ano sa mga nanay, wala na, alas 5 na. Ako nga minsan, pag alas 4 na, ay wala na. Maghahabol na ako ng oras na ito. Kaya ang gagawin, you pray. Unahan mo na yung kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ano yung sinabi niya bago yon? Mangagpuyat kayo sa pananalangin. Hindi man lang kayo makapanalangin kahit man lang isang oras. Grabe no, may at least no, may minimum si Lord. At least man lang para hindi kayo madaig ng tukso. Unahan na natin. Katulad kung paano ginagawa ng Panginoon. Nandiyan ang banal na Espiritu. Tutulungan niya tayo manalangin. Kaya nga ang tongues, ang devotional tongue, napapalakas niya yung sarili mo eh. Hindi yan yung iba. Uy, nagtang siya, wow, praise God. Hindi para sa papuri ng tao yun. Kaya tayo nagtatangs minsan in our individual or devotional prayer kasi pinapalakas ka ng Diyos ng mga oras na yun. Kasi nanghihina na. Kaya pinupuspos ka na ng Diyos. When is the last time, mga kapatid, napuspos tayo ng panalangin sa Panginoon? Devotional. Kapag individual prayer, mas mahaba kaysa sa public prayer. Yan. Makakatulong sa atin yun. Praying individually. Kaya minsan naiinis ako pag nakita ko may liwanag na eh. Ano ba naman to? May liwanag. May possible na yung liwanag. Pero syempre, unahin pa rin ng Panginoon. Hindi ko naman kayo mababantayan, di ba? Di naman tayo magkakasama araw-araw. Maganda rin pagkasama mo yung kapatid mo, no? Nakakaiwas ka sa sa kasalanan. Pagkasama ko si Eric, minsan nagbabiyahe, nagdadrive kami. Nagiging mabait-bait ako ng konti, pero pag ako na lang mag-isa, loko talaga tong driver na to, Umubulong pa ako, eh. Pero kasama ko si Eric, napapaalalahanan ako. Pero iba kasi kapatid, pag wino-workout mo rin individually, we have a helper. Naku, kung kilala nyo lang ako pag mag-isa, alam nyo lang, iniisip ko, laman ng puso ko, baka ma-discourage kayo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa next verse, or ito yung mga bagay naman. Okay, sige. Romans chapter 8, 14 to 15. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Kita mo kapatid? Minsan kasi, nahihirapan tayo intindihin yung mga gantong passages kasi nga, may mga ganong itinanim sa atin ng kaaway na okay lang si Jesus. No, kapatid, sabi dito, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Yung pamumuhay natin sa kalooban ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Nagde-declare sa atin or it testifies, nagpapatotoo sa atin, anak ako ng Diyos. Sana, kahit ito lang, no? Huwag sana kayo lalabas sa lugar na ito, isipin nyo pa rin, alipin ako na ito. Ano mang kasalanan niya, ano mang kahinaan niya, hindi, kapatid. Kayo, mga anak kayo ng Diyos, nasa gabay kayo ng banal na Espiritu. Tayong lahat. Sa chapter 7 and chapter 8 netong Romans, medyo malilito kayo pag binasa nyo ito. Basahin nyo mamaya. Kahit simulan nyo na sa chapter 6. Dito sinabi ni Paul, sige sa next slide, dito sinabi ni Paul yung words na, I do what I don't want to do,
And what I don't want to do, I do. Itong part na ito. Sa chapter 7 yan, sinulat ni Paul. Alam nyo kapatid, ang ganda ng verse na yan. Kaso nga lang, ang kaaway, gumagawa talaga ng paraan para i-twist yung katotohanan. Ginagamit siya ng kaaway, yung truth na yan, para sabihin sa'yo na ikaw na Kristiyano, ganyan ka. Kaya minsan, di ba, parang nadja-justify natin yung ating sarili. Ayokong gawin, Lord, pero nagagawa ko. Alam nyo kapatid, kailan sinabi ni Paul yan? Nung wala pa siya sa Panginoon. Nung hindi pa siya nasa gabay ng Panginoon. Kaya makikita nyo, sa last part ng Romans chapter 7, sino ang makapagliligtas sa akin? Ayan o, sa 24, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao? Sinasabi niya, meron sinful nature na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Sabi sa 25, salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanan tao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero kung hanggang dyan mo lang babasahin yan, kapatid, ganun ka talaga mag-iisip. Pero sinabi doon, sige, sa chapter 8, sa 24, wretched man that I am who will deliver me from the body of this death. Ang sinasabi niya dito, yung mga taong ganto ay is bound to death. Pero bound to death pa ba kayo, mga kapatid? Hindi na, di ba? So, hindi na yan sa'yo. Sa chapter 8 ka na. Yung sinasabi niya na dito, the Spirit of God that dwells in us. Sinasabi dito na hindi na yan, magkakamali ka, pero hindi ka na alipin ng kahit anong kasalanan. We know that Paul teaches about the habitual sin, di ba? Hindi niya tinatanggap na merong kasalanan na mananatili sa'yo at aalipinin ka hanggang mamatay. Pero, sinasabi ni Paul, magkakamali ka pa rin. Pero hindi pwedeng nabubuhay ka sa kasalanan. Kaya kung mahal mo si Jesus, sinanggap mo si Jesus, true fellowship with the Holy Spirit opens. Hindi mo pwede i-disregard yung Holy Spirit. But because Jesus, death and resurrection, the Spirit will dwell in you. Malayang makakakilos ang banal na Spirito sa iyo. At ito rin, natin nabasa sa chapter 6 naman ng Romans, sabi dito, sin abounds, grace abounds. Marami nagtuturo niyan ngayon. Pero kung babasahin mo talaga yan, yung verse na yan, hindi niya sinasabi na, habang Kristiyano ka, palaki ng palaki ang kasalanan mo, hindi kapatid. Ang sabi niya, dahil pinatawad ka na ng Panginoon at binayaran niya na yung kamatayan, sana ikaw ang namatay. Ngayon, ang biyaya ng Diyos, sapat na at higit pa. Hindi lang dahil lilinisi ka niya o kakalimutan niya mga kasalanan mo hanggang mamatay ka ay kinalimutan na ng Diyos, kundi ang sabi niya, the grace abounds. You will overcome the sin. Whatever the strongholds we have individually, pag nagkaroon tayo ng, makikipag-duel ulit tayo niyan eh. Makikipag-rage war against the strongholds tayo. Mga kapatid, ang strongholds, minsan hindi nadadaan sa isang panalangin yan. Don't give up. Don't give in. Ang gera hindi natatapos sa isang
away lang sa isang maliit na lugar. Or war. To win the war, you have to win every battles. Every single battle. Don't give in. Magpatuloy ka lang. Gumawa ka ng paraan, iba't ibang paraan. Lord, ito ba yung paraan mo? Ay, hindi pala ito, Panginoon. Isip ka uli na ibang paraan ng Panginoon. Mag-pray ka, Lord, try ko to. Baka hindi yan. Hindi nag-workout. Okay. Ano yung mga culture na minsan tinanggap na natin sa ating mga buhay? Minsan, ito hindi, parte na talaga to ng buhay Kristiyano. Sinabi rin ni Paul, ito rin, nami-misquote din to. His grace is sufficient. Actually, dyan, dinidiscuss talaga ni Paul. Sabi niya, may pinapanalangin akong bagay. 3 beses kong hiningi sa Panginoon na palayain ako. Pero hindi niya pa tinatanggal sa akin. Pero tumigil ba si Paul? No. Hindi siya tumigil. Hindi ko nga alam kung napagtagumpayan niya yan bago man lang siya mamatay. Pero he never give in. Pinagpatuloy niya. Sabi niya, your grace is sufficient. Sapat ang biyaya mo. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos, kapatid, hindi ka titigil. Okay, Lord, continue lang. Sapat biyaya mo ngayon, bukas may biyaya ka pa rin. Kaya, matutulog na ako. Hindi, magpapatuloy, di ba? Lalabanan ko to, Panginoon. Because I believe in you. Sabi ni Peter Tan, ang isang problema, kapag hindi mo sinusyonan, hindi talaga masosolve. Huwag mo antayin na ang problema, kusang maayos, hindi yan naayos ng kusa. Ayusin mo. Halimbawa, relasyon sa tao, hindi yan kusang naayos, maaaring mapapawi yung pero nandun pa rin yung problema, malibang pag-usapan, yan. Saka lang siya maayos. O sa mga mag-asawa dyan, ha? Huwag nyo antayin na mapawi lang yung galit. Pag inabutan na kayo ng pangkain, ayan, makipag-usap ka na. Ayusin. Ganon din sa ating pananampalataya. We have a helper para tulungan tayo. 3, Ama, at ang Anak, at ang banal na Espiritu na kulang pa ba? O nandito pa ang church to help. Kapatid, tutulungan ka ba kung di mo kaya? Wag na natin gawin yan, hindi naman kaya yan eh. Kaya yan. Wala naman anong pagsubok binigay sa atin, pinahintulutan ng Panginoon na hindi natin kaya. Pagkos gagawa ang Panginoon upang mapagtagumpayan natin ito. Ano man yan, sakit man yan, or kung ano man yung ating pinagdaraanan, mga lihim, tayo na nakakaalam nun eh. Kahit din ako. Nagre-rebuke din ako, ano ba to, Panginoon? Bakit ganito tumatakbo yung isip ko? In Jesus' name. Ang mahalaga, kapatid, sa buhay mo ngayon, hindi ka na alipin. Kapag ikaw nagkakamali bilang Kristiyano, hindi dahil alipin ka ng kasalanan. You are just being influenced by the sin. Nadala sa salita ng kanto. Ay, nadala lang ako sa akin. Ngayon kapatid, mga anak ng Diyos, nadadala lang talaga yan. Pero i-check din natin, nadadala lang ba talaga tayo o buhay na natin? Hey, we need to check din. Tignan natin. Pag-aralan natin. Obserbahan natin yung ating mga sarili. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit.
For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. Because the mindset on the flesh is hostile towards God. Ang pag-iisip na makalaman ay labag sa Diyos, or it does not subject to itself to the law of God, for it is not even able to do so. Yan. Kalaban mo na ang Diyos, hindi mo pa kayang gawin. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, tanda yan na ikaw ay namumuhay sa Espiritu. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. This is an encouragement, kapatid. If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not the Spirit of Christ, he does not belong to him. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Makita niyo yung routine sa chapter 7 and 8. Kinikwento ni Paul. Minsan nakakalito pag binasa mo siya. Pero huwag kang pupunta doon sa itinuturo ng iba na alipin ka ng kasalanan. Kapag binabasa mo yan, lagi mo hahanapin dyan kung sino ka noon at sino ka na ngayon sa Panginoon na naan sa iyo ang Diyos. Ito na ating last verse. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Dito sa verse na ito, kapatid, dito sinabi ni Jesus yung mga mahihirap na kasalanan na i-overcome. Or sa Hebrew, yung sumulat ng Hebrew, sabi niya dyan, yung pagmamahal sa pananalapi. Di ba? Hebrews 13:5. Meron pa, yung pag-aasawa, yung pananatiling banal ang pag-aasawa o yung sex is malinis para lang sa mag-asawa. At kung ano-ano pang mga kasalanan ang diniscuss dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, tulad ng sinabi ni Jesus sa John chapter 14 kanina, if you love me, obey my commandments. Tapos sinabi niya, and I will ask the Father to send a helper. Ganon din ang sinabi dito. Sabi niya, alam ko mahirap. But, I have a helper. May tutulong sa akin. Kung ikaw lang, kapatid, hindi mo kaya. Pero kung ang Diyos lang, walang mangyayari. Tandaan mo, kapatid, helper to. All glory to God. Siyempre, kailan natin nasasabi na ang Diyos lang gumagawa? Siyempre, siya ang tumawag, siya ang naglinis, siya ang nagpatawad. Siyempre, all glory to Him. Kung minsan iniisip natin, okay lang akong ganito, basta ligtas ako. Okay lang yun sa mga batang Kristiyano. Kasi ganun din ako mag-isip noon Isip bata. Pero kapatid, kapag tumatagal ka na sa Panginoon, hindi ka na ako kontento na maliligtas ka. If you are a maturing Christian, you desire to glorify God. Okay lang, ligtas na ako Alam mo, kung matagal ka ng Kristiyano, ganun pa rin pananaw mo, alisin mo na yan. In Jesus' name. Rebuke it. Naalala ko nga yung sinabi ni Pastor nakaraan. Walang binanggit na kasalanan sa Hebrew. Anong binanggit doon? Hindi paglago sa pananampalataya. Siyempre kayo, di nyo na maalam kung lumalago ako sa pananampalataya. Tumingin agad ako sa sarili ko. Lord, lumalago ba yung pananampalataya ko? Kasi I don't want to put myself in a danger zone. Kung ganun tayo mag-isip, kapatid, bilang tagapagturo ng katotohanan sa iyo, tigilan mo na. Rebuke it. Magdudulot lang yan. Baka hindi mo namamalayan, hindi natin namalayan, napahamak na tayo.
Ang kapahamakan, hindi yan dumarating ng biglaan. Unti-unti yan na hindi natin namamalayan. The deceiver will come at your back, sa likod mo yan. Hindi yan makikipaglaban ng harapan sa'yo. Any small sin, any small thing na nagpapabigat, nagpapabagal, Netflix, Facebook, TikTok, pera, pangarap, mga yan, magagandang bagay yan. Di ba? Pero, kung nagpapabagal sa pananampalataya, tignan mo rin. O meron pa, porno. Kung ano-ano, mga sexual immorality. Any sin. Hindi, okay lang, naniniwala ako kay Jesus. Okay, maganda yun. Nandun ka na. Pagpatuloy mo na. Pero nasabi ko sa iyo, kapatid, God cannot be mocked. Hindi natin madadaya ang Diyos. Be a warning. Huwag tayong magpapaniwala sa mga taong wala nang impyerno. Basta tanggapin mo ang Jesus, di mo na kailangan magsisi. Tanggapin mo lang siya at you are a growing Christian. Tumatanda tayo sa pananampalataya. Ano sabi dito? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alalahanin daw natin yung ating mga unang mananampalataya, yung ating naging leader. I-consider ninyo yung naging pamumuhay nila. Mga disciples, do you consider your mentor? Yeah. Ayos yung mentor ko Consider the way of their life. And imitate them. Ano ba sabi? Imitate their faith in the Lord. Kahanga-hanga ba yung mga leader nyo? Yan. Halimbawa, sa mga nanay, may leader ba kayo dyan? Yan. Mga tatay, mga kabataan, consider the way of their life. Tignan nyo kung paano sila namumuhay. Pero kapag tinitignan nyo kami, ayoko ng ganyang buhay. No? Parang kailangan muna ata lumipat ang church. Ayoko ng ganyan, Pastor Louie. Ayoko ganyan, Pastor Apollo. Consider the way of their life. Ayun yung payo ng Panginoon. Tignan mo kung paano sila namuhay sa pananampalataya. Sumuko ba? Tumigil ba? O ngayon, nagsisikap pa rin sa pananampalataya. Imitate their faith. As we talk about sa ating equipping, no, sa ating paglago sa pananampalataya, sana, or hanggat maaari, iniiwasan talaga namin pag-usapan yung mga bagay na nagpapabigat sa damdamin ng mga tao. Kaya nga kapag minsan may mga tao ayaw magpakita sa pastor Ayoko, baka maging example ako. Maging example ako sa Sunday. Alam mo kapatid, hindi. Pakita nyo sa amin, iiwasan pa namin i-topic yun. Actually, ganun kami. Pag nakita namin, nandiyan pala si sister, di ko sasabihin. Iiwasan pa namin lalo kasi hindi naman, we don't intend na personalin kayo. Kasi alam natin, di ba, kapag na may personal, masakit yon. At lalong hindi dapat namin ginagawa yun. Pero may mga bagay talaga na kailangan natin malaman. Baka ito na yung nakabara sa pananampalataya natin, mga maling pananaw natin bilang isang matagal na Kristiyano, iniisip natin na we shout Jesus' name, and then parang minsan nadidisregard yung banal na spirito, yung kapangyarihan niya. Mga kapatid, it's a holistic, buong-buo yung inihandog na biyaya ng Panginoon. Hindi ka lang niya nilinis, gusto ka rin niya magtagumpay sa bawat kasalanan, kahinaan, mga pangarap mo na siya rin nagbigay, gusto niya na maabot mo yon. Yung pamilya mo, gusto mo bang ayusin?
mas gusto ng Diyos. Lahat ng bagay na mabuti na nakikita natin, lahat yan gusto ayusin ng Panginoon, but it takes a price. It has a cost. Tayo tayong lahat at tayo manalangin. Lord, here are your workers. Andito po mga lingkod mo to, Panginoon. Tinawag mo sila, hindi ka nagkamali. Kilala mo sila. No one can question them, Lord. Kung kami, Panginoon, minsan ay awang-awa na kami sa sitwasyon namin, higit na maawain ka, Panginoon. Kaya nga, pinalaya mo kami, God. Kung may naalala kaming mga kapatid namin na naawa kami sa sitwasyon nila, Panginoon, higit na mahabagin ka. Sa umagang ito, aming Diyos, papasalamat kami sa iyong salita, nagbibigay buhay, kapangyarihan sa amin. Lord, I pray, tulungan mo po ito, mga anak mo, mga pinili mo, mga minamahal mo ng lubusan. Kung papipiliin ka, Panginoon, sila pa rin ang pipiliin mo, Lord. Lord, you love this church. Mahal mo tong mga taga-Tondo na ito, Panginoon. Mahal mo kaming mga lingkod mo. Hindi mo kami pinabayaan, hindi ka nagkulang. Pero sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral, muli, sa biyaya mo kami mananahan. Kapatid, gusto mo ba manalangin ngayon sa Panginoon? Gusto mo lumapit sa Kanya? He invites you, come on, you pray, manalangin ka muna, sandali sa Panginoon. It's for you, para sa atin. Dahil walang ibang inangad ang Panginoon, kundi kabutihan para sa ating lahat. Ayaw mo ako nasasaktan, Panginoon. Ayaw mo kaming nasasaktan. Ayaw mo kami nahihirapan, nalulungkot. Kaya salamat po. Naniniwala kami na sa umagang ito ay may gagawin ka sa mga anak mo na nakinig, mga nagpakumbaba ngayon, nagbigay ng puso nila ngayon, inaalala yung mga pagkakamali kahinaan. Panginoon, yung pag-ibig mo ang maging tanggulan nila ngayong umaga na ito. Hindi ko ano yung nararamdaman ng kanilang mga konsensya or kanilang sarili o sinasabi ng kaaway sa amin, kundi kung ano yung nais mong ganapin sa aming mga buhay. Panginoon, nalulungkot ka sa tuwing kami ay nabibigo sa aming pagkakamali at nasasaktan ka rin sa tuwing sinasantabi ka namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, yung puso namin na nagsusumamo sa iyo ay makakaranas na kapangyarihan sa iyo, muli ng habag at biyaya. Lord, we declare sa bawat isa ngayon na mga kasama namin ngayon na may mga strongholds, lahat kami, Panginoon. Lord, teach us na magtulungan kami sa aming pananampalataya, magpalakasan, nagpaalalahanan, maggabayan, magdamayan, at magawa namin na makapagsakripisyo para sa iba. We pray for this church, Lord, na yung tinawag sa lugar na ito, we are not common people sa buong mundo, pero kami mga special sa iyong mga mata. Ano man ang tingin namin sa sarili o tingin ng mga tao sa paligid namin. Niniwala kami na kami anak mo, at natatangi sa lahat ng iyong nilikha. Lord, comfort your children, yakapin mo po sila
at patuloy na gabayan sa kanilang mga pinagdaraanan. Salamat po sa kagalakan na binibigay mo sa amin ngayon dahil hindi mo kami itatama or hindi mo sasabihin ito kung kami mga taong wala ng pag-asa, kundi kayo nagtitiwala sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you, our advocate. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.